Kumusta mga kasityo bangungot? Sa ating mga palagiang sumusubaybay sa ating channel, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan nasaan man kayo at anumang oras ngayon sa inyo. Ito na naman po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, handa na magkwento sa inyo ng isa na namang ipinadala sa atin ng ating taga-pakinig din at taga-subaybay ng ating channel. Handa na po ako. Sana po handa na rin kayo. Kaya umpisahan na natin ang katatakutan. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Janine. Gusto ko lang pong ibahagi sa channel ninyo ang kwentong ito na naranasan namin ng kaibigan kong si Lorna. Bali nangyari po ito sa isang bayan sa Legazpi City noong 2015. May iilan na ring nakakaalam ng kwentong ito doon sa amin, kaya hayaan din po ninyo akong ibahagi ito sa inyo. Pasensya na po kung hindi ko papangalanan ang paaralan, pati na ang kalye kung saan nandoon ang dati kong boarding house. Ayaw ko rin po kasing dumugin ng issue ang eskwelahan at mga boarding house doon. Noong mga panahong ito, pareho po kaming incoming first year student. Dahil po pahirapan din ang biyahe namin kung sakali, nagkasundo po kami na maghanap na lang ng mauupahang boarding house. Ang naging problema namin noon, halos wala na pong bakanting paupahan na malapit sa paaralan namin. Gayunpaman, hindi po kami sumuko. Halos lahat po ng mga taong nakakasalubong namin noon, tinatanong namin kung may alam silang bakanteng boarding house. Hapon na noon, katatapos lang ng orientation namin kaya nag-abang na kami ng masasakyan. Habang nagkwekwentuhan kami ni Lorna, may isang ale na napadaan at napalingon sa amin. Unang tingin ko pa lang sa kanya, ramdam ko na parang mayroong kakaiba sa kanya. Para kasing may bumabalot sa pagkatao niya na hindi ko naman maipaliwanag. Hindi ako nakapagsalita noon, pero ang kaibigan ko na mismo ang tumawag sa kanya. Pagkalapit sa amin ng ale, bahagya siyang napangiti. Tinitigan ko siya sa mata pero iniwas niya ang tingin niya sa amin. Tinanong siya ni Lorna kung may alam ba siyang ibang boarding house. Noong una natahimik siya. Tiningnan niya ang paligid at ilang sandali lang napangiti siya na parang may kung anong iniisip. Inulit pa ng kasama ko ang tanong niya at noon din mayroon siyang itinuro sa amin. Ang sabi ng babae, sa may bandang dulo daw ng kalye may bakante roon kahapon. Kasi daw napadaan siya roon at nakausap niya ang may-ari at panigurado daw na may bakante pa roon. Puntahan na lang daw namin at magtanong sa mga nakatira doon. Inilarawan din niya ang kalyeng babaybayin namin para matukoy ang boarding house na sinasabi niya. Nagpakilala na rin siya sa amin bilang Aling Azon at banggitin lang daw namin ang pangalan niya para mas mapadali ang pakikipag-usap namin sa may-ari. Napatango kami ni Lorna sa sinabi niya. Pagkatapos magwika ng ale, agad siyang nagpaalam sa amin. Sinundan na lang namin siya ng tingin. Nang malayo na siya, sinabi ko kay Lorna na ipagpabukas na lang namin ang pagtatanong sa uupahan naming boarding house. Pero ayon sa kanya, baka daw may makauna sa amin at mapunta pa sa iba ang nasabing paupahan. Naisip kasi namin na pasukan na at siguradong magsisiksikan ang mga estudyante at maghahanap talaga ng mauupahang kwarto o bahay. Kalaunan, kahit na medyo alanganin ang oras para sa amin, nagkasundo kaming puntahan ang itinurong boarding house ng ale. Habang naglalakad, napagkwentuhan namin ng kaibigan ko ang patungkol sa ale. Sinabi ko sa kanya ang mga kakaibang napansin ko, ngunit nagtaka ako dahil normal naman daw ang mga kilos niya. Sinabi pa niya sa akin na baka kung isang manggagamot o kung hindi man, mangkukulam daw ang nasabing ale. Nagkilit-balikat lang ako noon at minabuting ito ang pansin ko sa dinadaanan namin para hindi kami maligaw. Marami kasing mga kabahayan doon kaya alam ko na malaki ang posibilidad na hindi na namin malaman ang pasikot-sikot ng lugar na yon. Habang naglalakad, may ilang tao na nakatingin sa amin. Hindi na lang namin sila pinansin at minabuting ipagpatuloy na lang ang paglalakad. Kalaunan, nakita na namin ang boarding house na tinutukoy ng ale.
May kalumaan na yun, kinakalawang ang yerong bubong, bitak-bitak na ang ibang bahagi ng pader, at basag din ang ilang salamin ng bintana. Medyo nag-aalangan pa ako noon kung yun nga ba ang tinutukoy ng napagtanungan naming Ali dahil parang wala namang ibang nakatira roon. Pero nang makita kong parang sigurado naman ang kaibigan ko roon, inisip ko na lang na baka kung yun na nga ang sinasabi ni Aling Azon na paupahan ng kaibigan niya. Hinintay kong mauna sa paglalakad si Lorna bago ako humakbang. Nang makalapit na kami roon, ilang beses pa kaming tumawag bago kami dungawin ng isang matandang lalaki. Sobra pong payat niya, nangingitim ang ilalim ng mga mata at parang blanco kung tumitig sa amin. Tinanong namin siya kung may bakante pa ba sa boarding house kaya napangiti siya sa amin. Sa halip na sumagot ng diretso, lumabas siya sa nasabing bahay at hinarap niya kami. Nagpakilala siya sa amin bilang si Lolo Fidel. At siya raw ang may-ari ng paupahang bahay na yun. Sinabi niyang walang ibang umuupa roon at maswerte kami dahil kaming dalawa lang ni Lorna ang titira roon kung sakali. Sinabi rin niya sa amin kung magkano ang babayaran kung sakali at namangha kami dahil makakamura talaga kami kung doon kami uupa. Na mga panahong yun, hindi na namin naisip na banggitin si Aling Azon sa kanya. Hindi na rin namin natanong kung may iba pa kaming kasama roon kung sakali. Mas nangibabaw sa amin ni Lorna ang kagustuhan na makamura sa upa. Noon din, niyaya kami ng matanda na pumasok sa loob ng boarding house. Hindi na rin kami nagdalawang isip pa ni Lorna, sumama na kami sa kanya. Pagkapasok namin, sumalubong kaagad sa amin ang kakaibang amoy na parang tipikal na lumang boarding house talaga. Amoy kulob, amoy alikabok at parang may halong lansa ang hangin. Napansin ko rin na may mga agyo na ang bubong at mahahalatang hindi inaasikaso ng masinsinan. Napatanong pa ako sa sarili ko kung totoong boarding house ba talaga yun o baka naman isang haunted house na pinaglumaan na lang talaga ng panahon. Sabi ni Lolo Fidel, pagpasensyahan na daw namin dahil matanda na daw siya at hindi na niya kaya pang masinsinang linisin yung bahay. Wala rin naman daw siyang mauutusan at kung talagang seryoso daw kami at doon kami uupa, kami na daw ang bahalang maglinis. Napatango kaming magkaibigan sa kanya. Habang nagsasalita siya, napansin ko na parang umaalingaw-ngaw ang boses niya. Yung parang may kakaibang kilabot na dala sa pagkatao ko. Gayunpaman, hindi ko na lang yun pinansin. Iginala niya kami sa ibang parte ng bahay na yon at nang matapos, nagpasya kami ni Lorna na doon na kami mangungupahan. Dahil malapit ng dumilim, nagpaalam na kami kay Lolo Fidel. Bago kami umalis, itinuro pa niya sa amin ni Lorna kung saan niya inilalagay ang susi ng boarding house. Ayon kasi sa kanya, minsan umaalis siya at ilang araw pa bago siya makabalik doon. Sinabi pa niya sa amin na pwede na naming dalhin ang mga gamit namin doon kapag bumalik kami. Nagpasalamat na rin kami sa kanya at tuluyan nang nagpaalam. Pagkalabas namin sa nasabing boarding house, saktong may papadaang sasakyan na papunta sa mismong paradahan ng jeep. Sumakay kami roon at sakto ring puno na ang jeep na papadaan sa baryo namin, kaya nakipagsiksikan na kami roon para makauwi. Kinagabihan din noon kahit na anong gawin ko, hindi ako makatulog. Bumabalik sa isipan ko ang boarding house at nakaramdam ako ng kaba. Para kasing may nai-imagine akong figura na nakatira roon. Bumabalik din sa isipan ko ang mga ekspresyon sa mukha ng Ale, lalo na ng matandang nagpakilalang may-ari ng boarding house. Kalaunan, siguro dahil na rin sa antok ko, tuluyan na din akong nakatulog. Makalipas ang 2 araw, nagkasundo kami ni Lorna na dalhin na ang mga gamit namin sa boarding house. Pagdating kasi ng susunod na linggo, formal nang magsisimula ang klase namin, kaya kailangan naming maglinis sa tutuluyan naming boarding house. Pagdating namin doon, wala si Lolo Fidel, kaya kinuha na lang namin ang susi sa bahagi kung saan sinabi niyang tinatago niya. Nang nakuha na namin, pumasok na kami sa boarding house. Inilatag namin ang mga dala naming gamit sa isang silid.
Dahil sa pagod namin, nagkasundo kami ni Lorna na magpahinga na lang muna. Nagpasya na rin kami na pagkagising na lang maglilinis dahil wala rin naman kaming ibang gagawin. Nasa kahimbingan na kami ng pagtulog noon nang bigla akong magising. Lumakas ang kabog sa dibdib ko at parang kinakabahan ako sa mga bagay na hindi ko alam kung ano ang rason. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at mas lalong tumindig ang mga balahibo ko. Ilang sandali pa may narinig akong pag-iyak ng isang babae. Umaalingaw-ngaw sa pandinig ko, kaya agad akong napalingon kay Lorna. Inakala ko na baka kung siya lang yun at may pinoproblema, pero nakita kong sobrang himbing ng pagtulog niya. Lalo akong kinilabutan noon kaya bumalik na lang ako sa pagkakahiga at nagtalokbong ako ng kumot. Hinintay kong mawala ang pag-iyak na yon saka ako muling napaupo. Sakto ring nagising si Lorna pero naisip kong wag na munang ikwento sa kanya ang narinig ko. Nahalata niya ang takot sa mukha ko kaya nagdahilan na lang ako na napanaginipan ko ang napanood kong pelikula nung nagdaang gabi. Napatango na lang siya sa akin at noon din nagpasya kaming lumabas muna para maghanap ng mabibilhan ng pagkain. Nang may makita na kaming kainan, nagmerienda kami roon. Panay pa ang tanong ng tindera sa amin kung taga saan kami at kung ano ang kurso namin kukunin. Tinanong niya rin kami kung mayroon na ba kaming boarding house kaya napatango kami sa kanya. Nagbigay pa siya ng babala sa amin patungkol sa ibang paupahan doon. Pero hindi naman niya sinabi kung ano talaga ang dapat naming katakutan. Pagkatapos namin kumain, bumalik na kami sa boarding house. Pagkapasok pa lang namin, nagtaka kami dahil nagkalat ang mga gamit namin sa loob ng kwarto. Pareho kaming nagtaka ni Lorna kung paano nangyari yun. Nanguna inisip namin na baka may nantitrip lang sa amin, kaya sinubukan namin alamin kung may ibang taong nakapasok doon. Inikot namin ang loob at labas ng boarding house, pero wala talaga kaming nakita. Niligpit na lang namin yun ni Lorna sa kami nabuting simulan na ang paglilinis doon. Nasa kalagitnaan na kami ng paglilinis nang may makita akong lumang lubid na nakasiksik sa ilalim ng lumang aparador doon. Agad ko ring sinabi kay Lorna yon at nagawa pa niyang magbiro na baka raw may nagbinti doon sa aming boarding house. Pagkarinig ko ng sinabi niya, may malamig na hangin na unti-unting gumapang sa buong katawan ko. Natigilan ako at napansin kaagad yun ni Lorna. Tinanong niya ako kung ano ang nangyayari sa akin kaya sinabi kong huwag siyang magbiro ng ganyan, lalo pa at baguhan lang kami sa nasabing boarding house. Napatango na lang siya at siya na mismo ang nagtapon yun sa basurahan. Tinapos na lang din namin noon ang paglilinis, saka nagpa siyang magluto ng magiging hapunan. Dahil mas magaling sa pagluluto si Lorna, siya na ang nagpresenta sa paghahanda ng aming pagkain. Ako naman, pumasok na lang sa kwarto at nahiga. Pagkalapat ng likod ko sa higaan, parang may humila sa akin para antukin at makatulog. Alam ko na mayroong kakaiba sa karanasan kong yon kaya sinikap kong pigilan ang sarili ko na mawalan ng malay. Makaraan ang ilang sandali, may narinig akong mahinang paghikbi. Nung una, medyo malaka-naka lang yun. Pero nang katagalan, napuno ng ganong ingay ang buong kwarto. Sinubukan kong imulat ang mga mata ko pero sa kasamaang palad, hindi ko magawa. Pinilit ko ring igalaw ang buong katawan ko subalit parang nanikip ang kalamnan ko at hindi ko yun magawa. Nasa ganun akong kalagayan nang mapansin ko na mas lumapit sa higaan ko ang pag-iyak. Mas nagsitayuan ang mga balahibo ko dahil doon kaya nagsimula na akong magdasal. Ilang ulit akong nagdasal noon na sana makagalaw na ako at mawala na ang mga naririnig ko. Ilang minuto pang nakalipas may kung anong malamig na likidong tumulo sa pisngi ko, kasabay niyon na imulat ko ang mga mata ko ng bahagya. Dumiretso ang titig ko sa bubungan ng kwarto at nanikip ng husto ang dibdib ko nang makita ko ang isang babaeng nakabigti roon. Putlang-putla ang balat niya at nakalawit ang dila niya habang humihigpi. Nakita ko ring halos lumuwa ang mga mata niya habang tumutulo ang kanyang luha. Nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya, nagsimula siyang ngumiti sa akin.
Parang sasabog ang puso ko dahil sa sobrang takot kaya sumigaw na ako ng napakalakas. Sinikap ko na rin na igalaw ang mga daliri ko sa paa at sa kabutihang palad. Nagawa ko yun. Sakto rin na naramdaman kong mayroong yumuyugyug sa akin. Nang tuluyan akong nagising, nawala rin ang babaeng nakabigti na katapat ng hinihigaan ko. Tumambad sa akin si Lorna na nooy nag-aalala sa akin. Agad akong napayakap sa kanya, sinabi ko kung ano ang nakita ko. Ikinwento ko rin sa kanyang narinig kong iyak ng babae nang magising ako ng hapong yon. Tinapik na lang niya ako sa likuran at sinabing baka dahil lang yun sa matinding pagod. Napailing naman ako at iginiit sa kanya na totoo lahat ng naranasan ko. Para raw hindi ako matakot, niyaya niya muna akong kumain ng hapunan at pagkatapos niyon, manunood daw kami ng mga nakakatawang pelikula sa YouTube. Napatango naman ako sa kanya at napaisip na baka nga epektibo ang suggestion niya sa akin. Sinabi pa niya na kahit magdamag kaming manood dahil wala pa naman kaming pasok. Pagkatapos nga naming kumain, nanood na lang kami ng pelikula sa YouTube. Medyo may mga nauuso na rin kasing comedy films noon kaya naisipan naming hanapin at panoorin. Dahil nakakatawa ang pinapanood namin, naging panay ang tawanan naming dalawa. Halos maghabol na ng hininga niya si Lorna dahil doon. Samantalang ako naman, kahit na panay na rin ang pagtawa ko, hindi nawala sa isipan ko ang naging karanasan ko. Hindi ako mapakali noon at naging madalas ang paglingon ko. Kahit kasi maliwanag naman ang ilaw sa kwarto, pakiramdam ko may nakatayo sa sulok at nakatingin sa amin. Kalaunan napahiga kaming pareho ni Lorna habang patuloy sa panonood. Dahil parang nasa climax na noon ang pinapanood namin, itinuon ko roon ang atensyon ko. Lumakas at mas naging madalas ang pagtawa ng kaibigan ko at sinabayan ko na rin siya. Halos makalimutan ko na rin ang takot na naramdaman ko noon dahil sa naging pagtawa namin. Nasa ganoong kalagayan kami nang mapansin kong sobra-sobra na ang halakhak na ginagawa ng kaibigan ko. Hindi na yon normal para sa akin at agad kong naisip na baka hihikain na naman siya dahil doon. Ilang sandali pa napansin ko rin na parang bibihira na siyang gumalaw at parang nakatulog na. Napakunot noo ako dahil naisip ko na paano siya makakatawa ng ganoon, gayong nakaidlip na pala siya. Para makumpirma kung tulog na nga siya, nilingon ko siya at sinubukang kalabitin. Yun na nga, wala talaga siyang kahit na anong reaksyon. Nagtayuan ang balahibo ko at nanlamig ang buong katawan ko sa kung anumang nasa isipan ko ng mga oras na yun. Kahit pa nang kinikilabutan ako, sinubukan kong igala ang paningin ko sa paligid namin. Wala akong nakita, pero nang makarinig ulit ako ng hagikik, nalaman ko kung saan yun ang gagaling. Halos maihina ako noon sa takot pero naglakas loob pa rin ako. Napatingala ako at nakumpirma ko na ang kanina ko pang naririnig na humahalakhak ay ang babaeng multo na nakabigti sa kisame. Animoy ginagaya niya ang naging pagtawa ni Lorna habang nanonood kami ng pelikula. Pero mas malala ang ginagawa niya na animoy sinasadya niyang magpapansin. Nang magkatitigan kami ng mata sa mata na pangisisa sa akin, kita ko ang maitim niyang labi at medyo nandiri pa ako sa bahagyang lumalabas na maitim na likido roon. Hindi na ako nakatiis sa kung ano man ang nakikita ko. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako palabas ng boarding house namin nang hindi man lang lumilingon. Nakalimutan ko nga rin noon ang tsinelas ko at iniwan ko si Lorna sa loob ng tinutuluyan namin para manghingi ng tulong. Halos magkandara pa na ako sa pagtakbo hanggang sa mayroon akong mabangga na hindi ko naman inaasahan. Medyo nawalang takot ko nang malaman na mayroon pa palang tao sa labas at magagawa ko pang makahingi ng tulong. Pagkatingin ko sa nabangga ko, nalaman ko na siya pala ang ale na nakausap namin at napagtanungan patungkol sa boarding house. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kinumpronta ko siya patungkol doon. Sinabi ko na nakakatakot ang boarding house at parang hindi naman yon inaasikaso ng may-ari. Napakunot noon naman ang ali at sinabi sa akin kung saan banda ang boarding house namin. Agad ko ring sinabi sa kanya ang lokasyon yon at inilarawan ko ang itsura ng inupahan namin. Nandilat naman ang mga mata ng ali na sinabayan niya ng pag-iling.
Noon din niyaya niya akong bumalik doon para siguruhin na ligtas din ang kaibigan ko. Habang naglalakad kami pabalik sa boarding house, itinuro niya sa akin kung saan banda ang tinutukoy niyang boarding house. Sinabi pa niya na mini-maintain talaga ng may-ari yun dahil marami ang mga umuupa sa kanila. Ang sabi ni Aling Razon, ibang boarding house daw ang sinasabi niya sa amin. Ang tinuluyan daw namin matagal nang inabandona. Matagal na rin daw patay ang matandang namamahala roon. May nagpaparamdam na multo doon. Isa sa mga dating boarder daw na nangbigti. Lalo akong kinilabutan sa nalaman ko. Inilarawan ko sa kanya ang itsura ng babae at kinumpirma niya na yun ang tinutukoy niya. Noon din nagmadali kami sa paglalakad hanggang sa makarating na kami sa tapat ng boarding house. Kahit paano nawala ang takot ko dahil mayroon na akong kasama. Pagkapasok namin, patakbo kaming pumunta sa kwarto ko kung saan ko iniwan si Lorna. Saktong pagdating namin, umuungol siya at parang mayroong sumasakal sa kanya. Dahil doon ginising namin siya at ganoon na lang ang gulat niya nang makita niya kami. Nanginginig pa ang buong katawan niya at wala siya sa kanyang sarili. Kahit na may takot pa akong naramdaman noon, mas pinili kong pakalmahin ang kaibigan ko hanggang sa humupa na ang takot niya. Ikinuwento niya sa amin ang naging panaginip niya at katulad ko, nagpakita rin sa kanya ang multo ng babaeng nagbigti. Inibabawan daw siya noon at buong lakas na sinasakal. Kahit daw anong gawin niya, hindi siya makapiglas dahil sobrang lakas daw ng multo. Sinabi ko sa kanya na mali ang boarding house na inupahan namin at ang tinutukoy niyang babae ay isa sa mga dating umupa roon. Mas ipaniliwanag din ng Ali ang nangyayari at nalaman namin na ang matandang may-ari ng boarding house na yon ay konektado sa isang lihim na samahan sa aming probinsya. Noon din, kahit na alanganing oras, kinuha namin ang lahat ng mga gamit namin at inilabas sa nasabing boarding house. Aalis na sana kami roon at ihahatid ng Ali sa tinutukoy niyang paupahang bahay nang maikwento ko ang patungkol sa lubid. Sabi ng Ali sa amin kung yun man ang lubid daw na ginamit ng babae sa pagbibigti, kailangan daw sunugin yun. Kapag daw kasing may bagay pa siyang naiwan sa lugar, siguradong hindi siya titigil sa pagmumulto. Noon din ako na mismo ang kumuha sa lubid sa basurahan at sinunog namin yun bago tuluyang umalis. Habang naglalakad, napalingon pa ako sa lumang boarding house at napalunok ng laway ko. Hindi ko akalain na muntikan na kaming mabiktima ng mapaglarong multo ng matanda at ng multo ng nagbigting babae. Habang naglalakad, sinabi sa amin ng Ali na isa siyang albularya. Dagdag pa niya na nakalimutan niyang sabihin sa amin ang patungkol sa boarding house na napuntahan namin dahil nagmamadali na rin siya. Nangako siya na kinabukasan babalikan niya yon at sisiguraduhin wala ng masamang espiritong titira roon at manggagambala. Pagdating namin sa boarding house ay tinuro niya sa amin tulog na ang halos lahat ng mga boarders. Mabuti na lang, nagising ang may-ari at pinatuloy niya kami. Nalaman namin na magkaibigan pala ang may-ari niyon at ang Ali na albularya. Sa kabutihang palad naman, may bakanting kwarto roon kaya kami na ni Lorna ang umupa roon. Ikinwento namin sa may-ari ang naging karanasan namin at napag-alaman namin na hindi lang pala kami ang nabiktima ng matandang yon. Mabuti na lang talaga at nakaalis na kami roon dahil baka kung ano pa raw ang mangyari sa amin doon. Dahil sa ganoong karanasan namin, hindi kami nakatulog ni Lorna. Inaliw na lang namin ang sarili namin sa pagkikwentuhan at wala kaming pakialam kung magigising ang ibang mga boarders doon. Para sa amin ng mga oras na yon, ang katahimikan ay nangangahulugan ng panganib. Kinabukasan, nagpaalam ang aling albularya sa amin. Nagpasalamat naman kami sa kanya at bago pa siya umalis, binigyan niya kami ng medalyon ng San Benito bilang proteksyon. Pinayuhan pa niya kaming wag nang pumunta pa sa abandonadong boarding house na yon dahil baka kung ano pa ang aming makita doon. Dahil sa takot namin ni Lorna, hindi na kami nagawi pa sa bahaging yon. Mabuti na lang,
Maiingay rin ang ibang boardmates namin at walang malagim na kasaysayan ng boarding house naming nalipatan. Hindi katulad ng boarding house na una naming pinuntahan na maliban sa nagmumultong may-ari, may hindi rin matahimik na kaluluwa ng babae na nakatira roon. Naging aral na rin sa akin ang karanasang yun. Dahil kung inusisa pa sana namin ang ale para masinsinan niyang ilarawan ang tinutukoy ng boarding house, baka hindi na namin pa naranasan ang kakatuwang pangyayaring yun. Sa ngayon po, nasa Maynila na ako at nagtatrabaho. Dahil sa naging karanasan kong yon, naging mausisa ako sa mga lugar na pinupuntahan ko. Natakot ako na kung hindi ako mag-iingat, baka maulit muli ang naging karanasan kong yon. Mabuti na lang talaga tinulungan kami ng ale na noong una. Inisip ko na siya pa ang nagpahamak sa amin para mapunta sa maling boarding house. Mga kasityo, alam ko na may iilan sa inyo na nakarelate sa ikinuwento ko sa inyo. Alam niyo, minsan kasi hindi natin alam na pinaglalaruan tayo ng mga nilalang na walang ibang intensyon kundi ang mapasama tayo at malagay sa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Kung natakot kayo sa ating unang kwento dahil patungkol sa hindi matahimik na multo, mas dapat kayong matakot sa ating susunod na kwento. Hello po sa inyo, tawagin po ninyo ako sa pangalang Roxy. Isa po akong guro rito sa bayan sa Iloilo. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong paaralan ito. Basta po isa itong Catholic school dito sa kanlurang bahagi ng probinsya namin. Isa pa po, hindi rin naman po patungkol sa paaralan namin ang ikikwento ko, kung hindi patungkol po sa boarding house na naupahan ko. Minsan na rin po kasi na naging issue ang ibabahagi mo ito sa barangay kung saan nandoon ang paaralang pinapasukan ko. Taong 2014 noong makapasa ako sa licensure exam. Dahil wala pang slot sa public schools, nagpasa na muna akong mag-apply sa isang pribado at Catholic school sa bayan namin. Sa kabutihang palad natanggap ako sa trabaho roon. Ang isang malaking problema ko lang noon, malayo ang baryo namin sa bayan. Kaya nagsuhestyon na sina nanay at tatay na mag-boarding house na lang ako. Sumang-ayon naman ako sa kanila. Naisip ko rin na sayang din ang 200 na magagastos ko sa pamasahe kung sakaling uuwi pa ako tuwing hapon. Yun na nga po, naghanap ako ng boarding house at maswerte ako dahil halos 10 metro lang ang layo niyon sa paaralang pagtatrabahuan ko. Mas maswerte pa ako dahil solo ko lang ang bahay at naghahanap pa raw ang may-ari ng ibang uupa roon. Siya nga po pala, simula noong bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na bukas ang aking third eye. Marami na rin akong nakitang mga elemento at multo pero hindi ko sila pinapansin. Ayon kasi sa iilang nakatatanda, mas lalo lang daw silang lalapit kapag binigyang pansin sila o kung alam nilang nakikita natin sila. Kaya yun po ang ginagawa ko. Kapag may umaaligid na multo o elemento, mas pinipili kong magsawalang bahala na lang. Nasanay na rin ako at hindi rin ako gaanong matatakutin. Nung unang apak ko pa lang sa boarding house, alam ko na mayroong kakaiba roon. Sobrang dilim ng aura. Madalas, may nakikita akong anino sa peripheral vision ko. Maliit na nilalang lang yun, kaya naisip ko na baka multo lang naman yun ng bata. Ang iniisip ko lang noon, ayos lang na may kasama akong ibang elemento sa loob ng boarding house basta wag lang siyang mambubulabog sa akin at mananakit. Nang nagsisimula na ang klase, marami sa mga naging estudyante ko ang nagkwento patungkol sa inuupahan kong boarding house. May mga nagsasabi na mayroong naglalakad daw na multo roon na kakadena ang mga paa. May nagsasabi rin na daanan daw ng mga engkanto ang nasabing bahay. Kaya kailangan ko raw na mag-ingat. Nagpasalamat naman ako sa mga impormasyong ibinigay nila sa akin at sinabing handa naman ako sa kung anumang makikita at makakasalamuha ko sa boarding house. Inisip ko rin na wala namang katotohanan mga ngayon dahil sa ilang araw kong pananatili sa boarding house, wala naman akong nakitang ganoon.
Isang beses, dahil mayroong bisita sa paaralan sa mga susunod na linggo, 8:00 na ng gabi, nasa paaralan pa rin ako. Dagdag pa roon, patuloy pa rin sa kasama ko rin noon ang ilang guro at nagsuhisyon pa ako na sa boarding house na lang muna sila matutulog. May ilang umaayaw pero may dalawa akong kasama na pumayag at sumama sa akin. Tawagin na lang natin sila sa pangalang Ma'am Abby at Ma'am Sandra. Pagdating namin sa boarding house, napansin ko na naman ang aninong nakatayo malapit sa pintuan ng kusina. Isinantabi ko na lang yun at minabuting maghanda na para sa hapunan namin. Saktong pagkapasok ko sa kusina, nagsimula ng lumakas ang boses nila habang nagkakwentuhan at tawanan. Nasa ganoong kalagayan sila nang halos mapaigtad ako nang biglang nahulog ang isang babasaging pinggan na katabi ko lang noon. Ang ipinagtataka ko lang, nasa gitnang bahagi ng mesa yon nakapatong at hindi ko naman yon natabig. At dahil baka mabubog pa kami sa nabasag na pinggan, nagpasya akong kumuha ng walis at dustpan. Akmang wawalasin ko na sana ang nabasag na pinggan nang maaninag ko sa gilid ng mga mata ko ang isang figura. Sa pagkakataong yun, alam ko na isang maitim na bata yon na halos 3 talampakan lang ang taas. Nababalot din ng balahibo ang katawan niya at sobrang bilugan ang kanyang mga mata. Noong mapansin ng kung anumang elementong yon na nakikita ko siya, bigla siyang tumakbo papunta sa sala. Nabahala ako para sa kaligtasan ng 2 kasama ko kaya patakbo na rin akong pumunta roon. Nagtaka pa sila kung bakit humahangos ako sa paglapit sa kanila pero minabuti kong wag munang sabihin ang dahilan. Alam ko kasi na matatakot sila kapag ikinwento ko ang nakita ko. Agad kong iginala ang paningin ko at nang masiguro kong wala na roon ang nakita kong nilalang, minabuti kong yayain na lang ang 2 guro na kasama ko para maghapunan. Saka ko na rin winalis ang nabasag na pinggan nang makabalik na kami sa kusina. Pagkatapos naming kumain, nagpasya na kaming 3 na magpahinga na muna sa kwarto. Sa halip na matulog noon, ipinagpatuloy ni Ma'am Abby at Ma'am Sandra ang pagkukwentuhan. Dahil napasali na rin ako sa kanila, hindi ko namalayan na pati ako ay sobrang ingay na rin. Halos mapuno ng halakhakan ang silid ko noon dahil sa mga naging topics namin. Nasa kalagitnaan kami ng pagkukwentuhan namin nang makarinig kami ng mga kalabog. Lahat kami natigilan at napatitig sa isa't isa. Agad kong naalala ang nangyari sa kusina, kaya patakbo akong lumabas para inspeksyonin yun. Nalaman ko na lang na sumama na rin pala sa akin si Ma'am Abby nang pabulong silang nagtanong sa akin kung ano ang nangyari. Pagdating namin sa kusina, nagulat kaming 3 nang makita ang mga basag na baso sa sahig. Tinanong pa nila ako kung may dagabang gumagala sa boarding house pero napailing ako. Agad akong napaisip na baka nagagalit na ang nakita kong nilalang dahil sa sobrang ingay namin sa kwarto. Ilang sandali pa nagwika si Ma'am Abby na baka nagagalit ang kung anumang nilalang na nakatira sa boarding house. Ayon sa kanya baka naingayan sa amin. Agad namang napatawa si Ma'am Sandra at ayon pa sa kanya walang katotohanan ang ganoong kwento. Nasa ganoong kalagayan kaming 3 nang biglang mahulog at mabasag ang isang pinggan. Parehong napasigaw si Ma'am Abby at Ma'am Sandra dahil doon. Ako naman biglang natahimik at nanlamig ang buong katawan. Habang nakatingin kasi ako sa direksyon kung saan nahulog ang pinggan, kitang-kita ko ang isang maitim at pandak na nilalang na nakatingin sa amin. Nanlilisik ang mga mata niya at nang mapangisi siya sa akin, nakita ko ang matutulis niyang ngipin. Hindi ako matatakutin pero ng mga sandaling yun nawala ang tapang ko dahil sa nakikita ko. Napako ang paningin ko sa nilalang na nakatayo sa hindi kalayuan at habang nakikipagtitigan ako sa kanya, may nagsasabi sa aking isipan na paalisin ko ang 2 guro na kasama ko. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ko na lang na nanghina ang mga tuhod ko. Saktong pagkabagsak ko, nandilim ang paningin ko at hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Nagising na lang ako noon na nakahiga na sa kama habang nakaupo roon sina Ma'am Abby at Ma'am Sandra. Inusisa nila kung ano ang nangyari sa akin at kung bakit bigla akong hinimatay. Dahil parang blanco pa noon ang utak ko, hindi ako nakasagot sa kanila.
Napatitig na lang ako sa bandang pintuan habang nakalapat sa dibdib ko ang kamay ko. Habang nasa ganoong sitwasyon ako, ikinuwento nila sa akin na winalis na nila ang mga bubog. Nagtaka rin sila kung bakit biglang nahulog yun, gayong hindi naman alanganin ang kinalalagyan ng mga baso at ng pinggan sa kusina. Ayon naman kay Ma'am Abby, baka nga daw totoong haunted house ang boarding house ko at nagalit sa amin ang hindi nakikitang nilalang na nakikitira roon. Napalunok ako ng laway ko dahil sa sinabi niya, pero pinili kong wag nang ikwento ang nakita kong nilalang. Naisip ko kasi na kung sasabihin ko sa kanila, mas doble pa ang takot na mararamdaman nila kaysa sa akin. Dahil sa nangyari, hindi kami nakatulog. Nakiramdam kami sa paligid at minabuti naming wag nang lakasan ang tawanan at kwentuhan namin. Sa kabutihang palad, hindi kami ginambala ng kung anumang nilalang hanggang kinaumagahan. Kinabukasan dahil araw ng Sabado, nagpasya akong sumabay na sa kanila sa pag-alis sa boarding house. Naisip kong umuwi na lang muna para sabihin sa mga magulang ko ang patungkol sa naging karanasan ko. Nang makalabas na kami sa inuupahan kong bahay, doon na ako naglakas loob na magkwento sa kanila patungkol sa nakita kong nilalang. Sinabi ko rin sa kanila na posibleng nagalit ang nasabing elemento dahil sa ginawa naming ingay. Humingi sila ng pasensya sa akin at sinabing hindi na nila uulitin yon kapag nagpunta sila sa boarding house. Napatango na lang ako sa kanila at nakiusap na sana'y wala ng ibang tao na makakaalam sa kung anuman ang nangyari. Nangako naman silang dalawa na hindi nila ipagsasabi ang naging karanasan namin. Pinayuhan pa nga nila akong lumipat na lang ng mauupahan. Pero napailing ako dahil puno na ang ibang boarding house at kung may bakante mang paupahan, para lang yun sa mga lalaki. At yun na nga po, nang makauwi ako sa bahay namin, ikinuwento ko rin sa mga magulang ko ang nangyari. Napailing na lang sila at sinabing mas makabubuti kung lumipat na lang ako ng mauupahan. Ipinaliwanag ko rin sa kanila ang lahat at nang lumaon, nagsuwestyon sila sa akin na magpapasama ako roon sa isa kong pinsan. Itago na lang natin siya sa pangalang Leia. Pinuntahan siya ni nanay at tatay sa bahay nila at sa kabutihang palad pumayag naman siyang samahan ako. Kinahapunan ng linggo, sabay kami ng pinsan ko na umuwi sa boarding house. Sakto rin, nandoon ang may-ari kaya ipinaliwanag ko na sa kanya na sasamahan ako roon ni Leia habang wala pa siyang ibang boarders. Pumayag naman siya at sinabi niyang mas mabuting nang mayroon akong kasama. Magpapaalam na sana siya sa amin noon pero bigla siyang napahinto. Napalingon siya sa pintuan ng boarding house saka ibinaling niya ang titig niya sa akin. Sabi sa akin na may-ari, may nakalimutan daw pala siyang sabihin. Huwag daw masyadong maingay dahil baka makabulabog kami o ako. Matagal na daw nilang hinahanapan ng paraan na paalisin ang ibang nakikitira rito pero hindi daw talaga umaalis. Kung hindi lang daw nagkakasakit ang mga anak niya, puwersahan na daw niyang pinalayas ang nilalang na nandyan. Dagdag pa niya kung matatakutin daw ako, pwede naman daw akong lumipat sa ibang boarding house. Baka raw kasi kung ano pa ang mangyari sa akin doon. Napailing naman ako sa sinabi niya saka ipinaliwanag na hindi naman ako natatakot ng sobra roon. Dagdag ko pa sa kanya nakita ko na ang tinutukoy niyang elemento. Ibinahagi ko na rin sa kanya ang nangyari noong Biyernes ng gabi kaya lalo siyang nabahala. Pinayuhan pa niya ako na kung maaari wag na naming ulitin yun dahil baka sa susunod, hindi lang daw mga gamit ang sisirain ng nabanggit na nilalang. Baka raw kasi dumating sa punto na mananakit na ng tao. Medyo nabahala ako noon pero naisip ko na mayroon naman akong kasama. Alam ko rin na hindi pala kwento at palatawa si Leia kaya kahit papaano'y ligtas din kami. Hindi rin madaling matakot ang pinsan ko sa mga kakatuwang bagay kaya alam kong baliwala sa kanya ang kung anumang nilalang na nakatira sa boarding house. Pagkaalis ng may-ari, pumasok na kami sa loob ng bahay. Ikinuwento ko sa kanya ang nakita kong nilalang at sinabi niya na baka daw lamang lupa yun. Sinabi pa niya sa akin na talagang mahirap paalisin ng naturang elemento dahil posible na nakatira na iyon doon bago pa man maitayo ang bahay na inupahan ko.
Saglit lang kaming nagpahinga at dahil malapit ng dumilim, nagpasa akong magluto na ng magiging hapunan namin ni Leia. Habang abala ako sa ginagawa ko, nakikiramdam ako sa paligid. May napapansin ulit akong anino na nakatayo sa gilid ng paningin ko. Pero sa pagkakataon yun, wala na akong naramdamang takot. Parang may kung ano ring bumubulong sa isipan ko na may nanghihingi ng paumanhin sa nangyari. Pabulong din akong nanghingi ng patawad dahil sa ingay na ginawa namin noong nagdaang gabi. Nang naghahapunan kami ni Leia, sinabi niya sa akin na may anino siyang nakikita na gumagala sa loob ng boarding house. Sinabi ko naman sa kanya na yun ang elementong nakikitira roon kaya kailangan wag kaming gagawa ng sobrang lakas na ingay. Napatango naman siya sa akin at nagsuhisyon pa siyang mag-atang kami para sa nilalang na yun para maging mabait yun sa amin. Pumayag naman ako sa sinabi niya, kaya magmula noon kada pagkatapos namin kumain, nag-aatang din ako para sa nilalang na kasama namin sa loob ng boarding house. Isang gabi noon habang nakahiga at nagpapaantok, mayroong sinabi sa akin si Leia na ikinabahala ko rin. Ayon kasi sa kanya, ilang araw na niyang napansin na mayroong mga lalaking umaaligid sa labas ng boarding house namin at parang nagmamatsyag. Pinayuhan ko na lang siya na isara ng mabuti ang mga pinto at bintana dahil baka pasukin kami ng mga masasamang loob. Dagdag ko pa sa kanya, huwag siyang magpapapasok ng mga taong hindi namin kilala, lalo na kapag wala ako roon sa boarding house. Makaraan ng halos isang oras, nilamon na ako ng antok. Dahil may pasok pa ako kinabukasan, nagpatianod na lang ako sa nararamdaman ko hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Nasa kahimbingan na ako noon nang bigla akong maalimpungatan dahil sa malakas na kalabog na narinig ko. Napaupo ako sa higaan namin at agad ko ring ginising si Leia. Sinabi ko sa kanya ang mga kalabog na narinig ko sa bandang kusina. Kaya pareho kaming nabahala. Gusto na sana niyang sumigaw para manghingi ng tulong pero pinigilan ko sa at binulungan na aalamin muna namin kung ano ang gumagawa ng ingay. Sumang-ayon naman siya sa akin. Kaya noon din, lumabas kami sa kwarto para tingnan kung ano o sino ang nakagawa ng ingay na yon. Habang naglalakad papunta sa kusina, may narinig kaming mga yabag ng paa. Napabulong pa noon si Leia sa akin na baka may nakapasok na magdanakaw. Ako naman ang naiisip ko ng mga panahong yun ay baka nanggugulo na naman ng maitim na nilalang na kasama namin sa loob ng boarding house. Saktong pagkapasok namin sa kusina, napasigaw kaming pareho ng pinsan ko. Nakita namin ang dalawang lalaking nakasuot ng bonnet at may takip ang mga mukha. Ang isa sa kanila ay may hawak na patalim at ang isa naman ay mayroong hawak na baril. Nanlamig ang buong katawan ko at hindi na kami nakagalaw sa aming kinatatayuan. Nalaman kong kaya pala nakarinig kami ng malakas na kalabog kasi puwersahan nilang binuksan ang pinto sa kusina. Noon din sinabihan nila kami na ibigay namin sa kanilang lahat ng mga pera at alahas namin. Dagdag pa ng isa, kung magmamatigas daw kami, babarilin niya kami at sisiguraduhin hindi na mabubuhay pa. Dahil pareho kaming napako sa kinatatayuan namin ni Leia, nagalit ang isang lalaki. Minura niya kami, sinigawan at ipinagpatuloy ang pagbabanta sa amin. Nung hindi pa rin kami gumagalaw, nagmadali siyang lumapit sa amin. Nakailang hakbang pa lang siya noon na bigla siyang matigilan. Namilog ang mga mata niya at halatang natatakot. Aatras pa sana siya noon pero nakita ko mismo sa dalawang mga mata ko na inatake siya ng maitim na nilalang. Naging panay ang sigaw ng lalaki habang sinusubukang ibalibag ang nilalang pero hindi niya yun nagawa. Makalipas ang ilang minuto, nabuwal siya at patuloy na pinangkakalmot ng maitim na elemento. Nasindak naman ang kasama ng lalaking yun at nang madali niyang iniwan ang kasama niya. Narinig ko pang sigaw niya sa labas habang patuloy siya sa kanyang pagtakbo. Nang mga sandaling yun, napahawak na rin si Leia sa braso ko. Sinabi niya sa akin na nakikita niya rin ang nilalang na umatake sa magnanakaw at nakakatakot daw ang anyo noon. Kalaunan, nakawala ang lalaki sa nilalang at nang makatayo yun, nagmadali siyang tumakbo palabas ng boarding house. Naiwan pa niya ang baril niya dahil sa sobrang takot. Noon din, napatayo ang maitim na nilalang at napalingon sa amin. Napangiti siya at animoy nagsasabing, ligtas na kaming dalawa ng pinsan ko.
Pagkatapos niyang mapangiti, nagmadali ring tumakbo sa labas ang nilalang. Ilang segundo pa kaming napatulala ni Leia roon habang pinagmamasdan ng sahig na mayroong bakas ng dugo. Noong mahimasmasan ako, lumapit ako sa pintuan. Sumilip ako roon, inalam ko kung nasaan na ang nilalang at kung hinabol nga ba niya ang magnanakaw. Pero hindi ko siya nakita roon. Isinara ko na lang din noon ang pinto at bumalik na sa kinatatayuan ni Leia. Nagmadali kaming pumasok sa kwarto at nang nandoon na kami, pareho kaming napaiyak sa nangyari. Hindi namin nakalain na muntikan na kaming mapahamak dahil sa mga lalaking nanloob sa boarding house. Naisip ko pa na kung wala ang maitim na nilalang na nakikitira sa inuupahan ko, baka tuluyan kaming nanakawan at napatay. Sa kabila niyon, hindi ko rin maitatanggi ang takot na nararamdaman ko noon. Kinilabutan ako habang iniisip na paano na lang kung sa amin pala gagawin ng maitim na nilalang na yon ang ginawa niya sa lalaki. Baka kung hindi na namin magawang makapiglas dahil sa kakaibang lakas niya. Dahil sa nangyaring yun, hindi kami nakatulog ni Leia. Sinabihan ko pa siyang reklamo namin sa barangay ang nangyari dahil baka kung maulit pa yun. Nagdalawang isip naman ang pinsan ko at baka raw hindi kami paniwalaan ng mga tao roon. Subalit kahit na ganoon, naging pursigido ako sa pagrereklamo. Kahit pa hindi namin nakita ng buo ni Leia ang mukha ng mga nanloob sa boarding house, natatandaan naman niya ang pagkakakilanlan ng mga taong umaaligid sa inuupahan namin. Kinabukasan, kahit pareho kaming walang tulog, pumunta kami sa barangay hall para magreklamo. Isinalaysay namin ang buong nangyari. Napailing na lang ang kapitan at sinabing gagawin nilang lahat para malaman kung sino ang mga yon. Dagdag pa niya na sisiguro niyang hindi taga-baryo nila ang mga nanloob sa boarding house. Bigo kaming umuwi sa inuupahan namin ni Leia. Kahit may pasok kami noon, mas pinili kong wag na munang pumunta sa paaralan. Sakto rin na nagpunta sa boarding house ang landlady kaya ikinuwento namin ang naging karanasan namin. Sinabi pa niya sa amin na malakas ang kutob niya na ang dalawang nanloob sa amin ay ang mga notorious na kawatan sa bayan namin. Halos hindi raw siya makapaniwala sa nangyari pero dahil sa mga bakas ng dugo sa sahig, nakumbinsi namin siya na totoo ang lahat. Dahil natatakot na rin siya na baka mas malala pa ang susunod na mangyayari, pinayuhan niya kami na lumipat na lang ng boarding house. Ayon kasi sa kanya, hindi niya isasakripisyo ang buhay ng mga anak niya para lang palayasin ang nilalang na walang nakikitira sa naturang boarding house. Wala na rin kaming nagawa noon, lalo pa at parang seguridad na namin ang nakataya. Dahil dito, naghanap na lang kami ni Leia ng malilipatan at kahit na malayo sa paaralang pinagtatrabahuan ko, naging ayos lang sa akin. Nanatili pa kami roon ng ilang araw ng pinsan ko habang naghahanap ng malilipatan. Sa mga natitirang araw namin doon, madalas kong nakikita ang maitim na nilalang na nakatayo malapit sa pintuan. Nakasilip siya sa labas at kung minsan naman nakapako ang paningin niya sa amin.